Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napakagandang pagpapaliwanag ni Badong Arateles, isang diehard Duterte supporter. Hello, Merry Christmas, Kabayan Badong. Ah, Pinapaliwanag niya yung nangyayari sa Senado na itong si Senator Pimentel, makita nyo, last election, magkalaban itong kampo ni Pimentel at ni PRRD dahil sa PDP laban. But believe ako dito kay Pimentel na kung ano ang tama, doon siya. Kaya sinasabi ni Senator Pimentel na mali ang ginagawa ng Kongreso. Na yung budget, kung anong hinihingi ng Executive Department, dinagdagan ng Kongreso, unconstitutional. Yun. So, pakinggan natin yung magandang paliwanag ni Badong Arateles. And mag-comment kayo kung ano ang inyong masasabi. Basta saludo ako kay Badong Arateles and Senator Coco Pimentel. Ito pong si Coco Pimentel. Naku, nawala yata. Hindi ko yata na ano yung kay Coco Pimentel. Nagsabi po siya na ito pong batas. No? Ito po si Coco Pimentel, hindi po pangkaraniwang abogado yan. Yan po ay bar top notcher nung siya ay kumuha ng bar. Kaya po may bigat po. Ang sinasabi po niya, ang constitutional o labag sa batas. Ito pong ating, ayan po ay hindi po makaduterte. Papaalala ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, lahat na nagsasalita dito sa pamahalan to ay maka-Duterte lang. Hindi po. Isa po yan sa mga tumitira sa mga Duterte, di ba, si Coco Pimentel. Pero ang sinabi niya po, labag po sa batas yung dadagdagan. Ganun po pala yun. Hindi naman natin alam yan, no? Labag po sa batas na dadagdagan yung budget na hinihingi ng presidente, no? Ay dadagdagan. Ang pwede po nilang gawin sa Kongreso, ayon kay Coco Pimentel, ay bawasan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag ng hinihinging budget ng presidente. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas. Itong ginawa ng Kongreso na dinagdagan nila. Ito lang po yung hinihingi ng presidente, nagdagdag po yung Kongreso. Kasama na, siyempre, House of Representative yun. Yung Senado naman ngayon, wala naman say. Okay. At inaprubahan po to ng both houses. So mananagot po sila. Kung pakikinggan natin si Coco Pimentel, ang problema nga natin lahat, kayo po nakakaalam sa batas. No? Kayo po nakakaalam sa batas. Kayo po marurunong sa batas. Bakit? Tapos senador po kayo. Bakit wala po kayong gawin? Bakit po wala kayong ginagawa? Kami po ba? Kami po maghahabla sa Supreme Court? Okay. Yan lang po ang question ko sa mga senador na kumu-question sa mga ginagawa, no? Mga senador na may tinututulan sa ginagawa ng kasalukuyang pwede pong bawasan yung hinihingi ng Pangulo, pwede pong bawasan pero hindi po pwedeng dagdagan. Putya, parang ang nangyayari po ngayon, lahat ng gusto nila pwede. O ikalawa po, eto po, kitang-kita na natin, no? Pinapasagot pa lang SMNI ng NTC sa mga supposedly, allegedly, ay mga paglabag nila, pinarusahan na. Saan ka nakakita? Only sa administrasyong ito nagaganap yan. At ang katwiran ng NTC, sabi ng may mga paglabag daw. Kung sigurado na yung Kongreso sa paglabag, tinanggalan na nila yung prangkisa. Yung SMNI. Kaya nga hindi pagtatanggal ng prangkisa ang hiningi. Kaya nga ang hiningi ng Kongreso ay isuspend lang ng kasi habang iniimbestigahan pa rin ng kanila, iimbestigahan pa lang din kung dapat tanggalan. Nakita niyo po umiikot, no? Walang mapatunayan yung Kongreso na nilabag yung SMNI, kaya ipinasa sa NTC. Yung NTC naman ang tinuturo yung Kongreso. Kaya nila pinarusahan. Pinagpapaliwanag, sabay na yung parusa. Antindi, no? Yan po, matindi po. Exciting times. Tapos ang kinakatwiran nila, anong kasalanan? Sabi ng Kongreso, may nilabag daw. Nagpapasahan sila, tapos habang ang SMNI ay pinarusahan na, habang hindi pa nila matiyak kung ano yung mga alleged violations. Kahit po dating presidente. O ngayon, ito po, nagsasalita na po si
Attorney Harry Roque, no? Kaya po biglang nagbago sa ICC. Yun na nga, paranoia yan. Tama kayo, paranoia po yan. Sabi naman ni Attorney Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Okay, balik po tayo rito sa kay Attorney Roque. Pinagpipilitan ko po. Tinatanggap ko yung pananaw nila no? Maganda po yung pananaw ni Attorney Trixie dyan. Pinagpipilitan ko kasi yung pananaw ko na napakarami pong malalaking usapin sa Pilipinas para unahin tayo ng ICC, di ba? Paulit-ulit po ako diyan, di ba? Sinasabi ko, bakit tayo unahin ng ICC? Napakalaking andaming digmaan. Magmumukha po silang tanga, no? Pero ganun talaga eh. Ayon nga kay Attorney Trixie, walang performance. Wala pong performance ang ICC. Napahiyang-pahiya po sila sa ginawa po nila sa Russia. Naglabas po sila ng warrant of arrest. Hindi naman nila kayang arestuin si Putin. Binalikan sila ni Putin na naglabas ng warrant of arrest. Baka mauna pa silang maaresto ng mga Russians bago si Putin maaresto ng ICC. Ako gusto ko pa maaresto yan ng mga Russians eh. Kung totoo na yun nilabas ng mga Russians na pinapaaresto na yung mga taga-ICC, maganda po yan. Okay, balikan lang natin, no? Kinakailangan po nila mag-perform. Sabi nga ni Attorney Trixie, 20 years na sila, wala naman silang ginagawa. 20 years na, wala naman silang magandang accomplishment. Bakit sila bibigyan pa ng donasyon? Yan po yung problema kung yung budget mo nagmumula po sa mga bansa, no? Sa mga bansang kanluranin, sa mga bansang Europeans. No? Kinakailangan mo silang i-please. At wala na pong magandang pagpi-please dito sa mga taga-Europe, kundi yung isang sikat na katulad ni Duterte na pinasikat na human rights violator ay mapakulong nila. Okay. Ayon po kay Attorney Harry Roque, sa kanyang source, sige nga, pakulong nyo nga si Roque. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Tignan natin. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Sinabi po ni Roque, may source siya. At mapagkakatiwalaan source. Hindi niya papangalanan. Sige nga po, hinahamon ko ang buong Congress. May source si Roque. Sinasabi niya na narito na, nag-iimbestiga ng ICC. Yun yung problema nyo eh. Yung sa tingin yung kakayanin nyo, nagkamali pa po kayo ng kinaya-kaya. No? Pero hindi nyo po magagawa yan kay Attorney Roque na ipatawag sa Kongreso. O di ba si Attorney Harry Roque nagsabi na nung sa SMNI din. Sinabi niya na tama yung sinasabi ni Tatay Digong tungkol sa di ba siya nag-expose ng pumipirma lang, certification lang. SMNI niya sinabi yun. Nagtataka po ako. Bakit hindi nyo po pinatawag si Attorney Roque samantalang kay Attorney Roque namin yan narinig yung certification lang? Bakit kaya? Namimili po kayo ng papatawag? Mako-contempt nyo kaya si Attorney Harry Roque? Katulad ng pag-contempt nyo kay Ka Eric? Okay. Balikan po natin yung tinatalakay po natin, no? Delikado po 'yan. Ayon po kay Attorney Harry Roque, ang nilalabag na po ng pagpapapasok ng ICC ayun pong mismong soberenya natin. Nagpapapasok kayo nang hindi naman tayo sakop na ng ICC. Muli, sinabi po ni Attorney Harry Roque na wala na pong jurisdiction ng ICC sa atin since 2019. Wala na po silang jurisdiction, no? Kung wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas at pinapasok nyo, nilalabag nyo yung pagkakaroon natin ng soberenya. Hindi na, nilalabag ng pagpapapasok sa ICC yung ating kalayaan. Angal tayo ng angal dito sa China. Marapat na angalan yung China, binubomba tayo eh. Para masabi nyo na hindi kami pro-China. Di ba? Kinukundin ako. Kinukundin ako ang ginawa ng China ng pambobomba. Sa mga kaalyado nyo. Sabihin nyo nga sa Makabayan Black na ikundin na rin nila yung mga ginagawa ng NPA. Yan po eh. Napakalinaw eh. Kaya kong ikundina yung ginawa ng China. Inaakusahan nyo kaming pro-China. Simple lang po para ma-disprove na hindi ako pro-China. Kinukundin ako yung pambobomba ng China ng tubig sa atin. Ito po hamon ko sa inyo. May kaalyado kayo, Makabayan Black. Pinakasikat si Franz Castro. Ikundinan nyo nga yung ginagawa ng NPA. Hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya sabihin kay Castro, no? Takot kayo kay Castro? Okay, balikan po natin.
Ine-expose na natin lahat ng kapikayan nyo. Ang nilalabag po dito, pagpapapasok ng ICC, ay soberenya. At matindi po ang source ni Harry Roque dito. Ang question ko, kayo sa Senado, kayo sa Congress, pinatawag nyo si Ka Eric, nagsasalita, ayaw i-reveal. Sige nga, ipa-reveal nyo nga kay Harry Roque yung source niya. Huwag po kayong double standard. Kaya nyo ba i-contempt?